Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at minsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nagsugo si Haring Sennacherib ng Assyria kay Ezekias at ipinasabi ang ganito: Huwag mo nang dayain ang iyong sarili na ang Jerusalem ay maliligtas ng pananalig mo sa iyong Diyos. Hindi lingid sa iyo kung paanong nilupig ng mga hari ang Assyria, ang ibang lupain. Hindi ka rin makaliligtas sa akin. Binasa ni Ezekias ang sulat na ibinigay sa kanya ng mga sugo ni Sennacherib. Pagkatapos, pumasok siya sa templo, inilatag sa kanyang harapan ang sulat at nanalangin ng ganito: Panginoong Diyos ng Israel na nakaluklok sa trono sa itaas ng kerubin, kayo lamang ang Diyos ng lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa. Kayo ang lumikha ng langit at ng lupa. Dinggin niyo ako, Panginoon. Narinig ninyo ang pag-aalipusta ni Sennacherib. Totoo nga, Panginoon, na marami ng nalupig na bansa ang mga hari ng Assyria. Nagawa nilang sunugin ang mga Diyos ng mga bansang yaon, sapagkat hindi naman talagang Diyos ang mga iyon, kundi mga kahoy at batong ginawang Diyos-Diyosan. Kaya nga, Panginoon, iligtas ninyo kami kay Sennacherib para malaman ng buong daigdig na kayo lamang ang tangi at iisang Diyos. Si Isaias ay nagpasugo kay Ezekias at ipinasabi ang ganito: Ipinasasabi ng Panginoon ang Diyos ng Israel na narinig niya ang panalangin mo. Ito naman ang kanyang sinabi tungkol kay Sennacherib: Itinakwil ka, laging hinahamak, ng anak ng Sion, dalagang marilag. Sa iyong likuran ay iiling-iling, anak na babae nitong Jerusalem. May natirang magmumula sa Jerusalem, gayon din sa Sion. Ito'y mangyayari dahil sa pagmamalasakit ng Panginoon. Ito naman ang sinabi ng Panginoon tungkol sa hari ng Assyria: Hindi siya makapapasok sa lungsod na ito, ni makatutudla kahit isang palaso. Hindi niya ito lulusubin, ni papaligiran. Kung paano siya dumating, ganoon din siya aalis. Hindi niya masasakop ang lungsod na ito, pagkat ito'y ipagtatanggol ko alang-alang sa aking kapakanan at alang-alang kay David na aking lingkod. Nang gabing yaon, pinasok ng mga anghel ng Panginoon ang kampo ng mga taga-Assyria at napatay niya ang 125,000 kawal. Kaya nagmamadaling umuwi sa Ninive si Haring Sennacherib. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagkatapos ng pagbagsak, pagkatapos na pabagsakin ang lungsod ng Samaria at ang kaharian ng Israel, pumunta naman si Haring Sennacherib ng Assyria sa timog upang salakayin ang lungsod ng Jerusalem at talunin ang kaharian ng Huda. Ang hari noon sa Jerusalem ay si Ezekias, isang magaling at tapat na hari. Tapat siya sa Diyos. Sumulat si Sennacherib ng Assyria kay Ezekias na sumuko na siya upang hindi silakayin ang Jerusalem. Wala naman daw mga bansa o lahi na hindi niya natalo. Lahat ng mga dinigma niya ay natalo niya. Ang mga Diyos ng mga bansa ay kaniyang nasamsam. Noong matanggap ni Haring Ezekias ang liham na ito, pumunta siya sa templo ng Diyos
Dala-dala ang sulat at nanalangin kay Yahweh. Sa Panginoon lang siya umaasa. Talagang natalo ng mga Syrians ang ibang mga bansa kasi ang mga Diyos nila ay hindi naman tunay na mga Diyos. Yari lang sa mga kahoy at mga bato ang mga Diyos na ito. Ngunit si Yahweh ay tunay na Diyos. Siya lang ang Diyos. Pagkatapos na magdasal ng hari, nagpasugo ang Diyos kay Propeta Isaías na siya ang propeta noon sa Jerusalem. Pinasabi ng propeta kay Haring Ezekias na huwag siyang mabahala. Hindi mangyayari ang balak ni Sinakerib. Hindi niya masasalakay ang Jerusalem. Babalik siya sa kanyang lungsod sa Ninive na hindi nakapagbubuhat ng kamay sa kaharian ng Huda. Ganyan nga ang nangyari. Nagkaroon ng salot sa kampo ng mga Assyrians. Mga 120,000 na mga kawal ng Assyria ang namatay sa salot na ito. 120,000. Kaya nagmadaling bumalik si Haring Sinakerib sa kanyang lungsod sa Ninive. Ang kaligtasan ay sa Diyos lamang. Ang Diyos ang may hawak ng kasaysayan. Pinakita ni Haring Ezekias ang kanyang pananalig sa Diyos. Sa harap ng dakilang banta ng kaaway, nagdasal siya sa templo ng Panginoon at doon niya ibinuhos ang kanyang takot. Hindi pinabayaan ng Diyos, hindi pinababayaan ng Diyos ang umaasa sa Kanya. Tayo rin ay may maraming problema na hinaharap. Problemang personal, problema sa pamilya, problema sa bayan. Mas maging madasalin tayo. Mas kumapit tayo sa Diyos. Magdasal tayo at magbagong buhay. Yan ay ang paraan ng paglapit sa Diyos. Umasa tayo, maasahan ng Diyos. Siya ang may hawak ng buhay natin at ang kanyang kalooban ay palaging nasusunod. Salamat o Diyos sa halimbawa ni Haring Ezekias. Bigyan mo rin kami, bigyan mo rin ako ng malalim na pananalig sa iyo na sa harap ng anumang problema, ako ay pupunta lang sa iyong dambana. Doon manalangin. Hindi mo pababayaan ang nananalig sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.